at sa ating bulleting hawak. Nariyan po ang ating Lord's Day na pag-aaralan. Tayo ay nasa Lord's Day 47. Ilang Lord's Day na lang, makakaraos na tayo. So, ang Heidelberg Catechism ay mayroong Lord's Day 52. So, isang taon yan eh. Tayo na sa Lord's Day 47. At yan ay meron lamang isang tanong at sagot. Sabi ng tanong 122, ano ang unang petisyon? Ang sagot, sambahin ang pangalan mo. Ibig sabihin, bigyan kami una ang tamang pagkakilala sa iyo at upang pakabanalin, luwalhatiin at papurihan ka sa lahat mong mga gawa. Kung saan ang iyong kapangyarihan, karunungan, kabutihan, katarungan, kaawaan, at katotohanan ay malinaw na ipinakita at higit pa rin upang maisaayos at maituon natin ang ating buong buhay, ating mga saloobin, mga pananalita, at mga pagkilos upang ang iyong pangalan ay hindi kailanman malapastangan, ngunit sa halip ay mabigyan ka namin ng karangalan at kapurihan. At para mas maintindihan natin ang ating confession, ang Heidelberg Catechism, Lord's Day 47, buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng Ezekiel. Ating basahin ang Kapitulo 36, sa talatang, mag-upisa tayo sa talatang 16. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, anak ng tao, noong naninirahan ang sambahayan ni Israel sa kanilang sariling lupain, kanilang dinungisan ito ng kanilang lakad at mga gawa. Ang kanilang kilos sa harapan ko ay naging parang karumihan ng babae sa kanyang kapanahunan. Kaya aking ibinuhos ang aking puot sa kanila dahil sa dugo na kanilang pinadanak sa lupain. At dahil sa paglapastangan nila dito sa pamamagitan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Aking ikinalat sila sa mga bansa at sila'y nagkawatak-watak sa mga lupain. Ayon sa kanilang lakad at ayon sa kanilang mga kilos ay hinatulan ko sila. Now, verse 20. Ngunit nang sila'y dumating sa mga bansa, saan man sila dumating, kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila, ang mga ito, ang bayan ng Panginoon. Ngunit kailangan nilang lumabas sa kaniyang lupain. Ngunit isinaalang-alang ko ang aking banal na pangalan na nilapastangan ng sambahayan ni Israel sa mga bansa na kanilang pinuntahan. Kaya sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo, o sambahayan ni Israel, na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Aking pawawalang salang aking dakilang pangalan na nilapastangan ng mga bansa na inyong nilapastangan sa gitna nila. Malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoong Diyos. Kapag sa pamamagitan ninyo ay pinawalang sala ang aking kabanalan sa harap ng kanilang mga mata. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalin ko kayo sa inyong sariling lupain. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman.
aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kayo'y maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan. Aking patutubuin ang trigo at aking pararamihin at hindi na ako magpaparating ng taggutom sa inyo. Aking pararamihin ang bunga ng punong kahoy at ang ani sa bukid upang hindi na kayo muling magdanas ng kahihiyan ng taggutom sa mga bansa. Kung magkagayoy inyong maaalala ang inyong masasamang lakad at ang inyong mga gawa na hindi mabuti, kayo'y masusuklam sa inyong sarili dahil sa inyong mga kasamaan at mga karumal-dumal na gawa. Hindi alang-alang sa inyo na ako'y kikilos, sabi ng Panginoong Diyos, alamin ninyo iyon. Kayo'y mahiya at malito dahil sa inyong mga lakad, o sambahayan ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa araw na aking linisin kayo sa lahat ninyong kasalanan, aking patitirahan ang mga bayan at ang mga gibang dako ay muling matatayo. Ang lupain na naging sira ay mabubungkal sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan. At kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden, at ang sira, giba at wasak ng mga pader o ng mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Kung magkagayoy malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira. Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Ganitong sabi ng Panginoong Diyos. Bukod pa dito, ihahayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin upang gawin ito sa kanila. Paramihin ang kanilang mga tao na parang kawan, tulad ng kawan para sa paghahandog, tulad ng kawan ng Jerusalem sa kanilang mga takdang kapistahan. Gayon mapupuno ang mga gibang bayan ng mga kawan ng mga tao at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Purihin ng Diyos sa ating binasa. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, kung tayo po ay magiging tapat, kaya nating aminin, sana aminin natin, na marami na ngayon ang tumatawag sa Diyos, pero kakaunti na lamang po ang tunay na nagpaparangal sa Kanyang pangalan. Marami po ang nagdarasal, pero para na lamang po sa sarili nilang kapakanan o kapakinabangan. Hindi na para sa karangalan ng Diyos. Marami po ang gumagawa o naglilingkod ng para sa Diyos. Sinasabi nila, para sa Diyos to. Pero ang sentro naman pala ay ang kanilang sariling pangalan. Pero alam niyo po ba na hindi lang po ito ang problema ng ating panahon ngayon, kundi ito po ay naging problema ng bayan ng Diyos. Problema ng Israel sa panahon ni Ezekiel. Ang Israel, ang bayan na tinawag ng Diyos, ay nagdala ng kahihiyan sa pangalan ng Diyos. Kaya po mula sa talatang binasa po natin at dito sa pagtuturo sa atin ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 45, tanong at sagot 122, pag-aaralan po natin ang paksa na pinamagatan o na ang ating paksa ay sambahin nawa ang pangalan ng Diyos. Na makikita natin na sa gitna ng kalapastanganan ay ang Diyos ang siyang gumawa, ang siyang kumilos
para maibalik ang karangalan na iyan sa kanyang pangalan. Sa ilalim ng ating paksa na Hallowed be thy name, ay titingnan natin ang dalawang mahalagang katotohanan o punto. Sana sa pamamagitan nito ay magising ang ating mga puso. Tayo ay matauhan. Sa una, ang bayan ng Diyos ay lumapastangan sa pangalan niya. Yan ang una, ang bayan ng Diyos ay lumapastangan sa pangalan niya. Okay na po ba? Okay, tayo po yung magpatuloy. Yan ang unang punto. Ang bayan ng Diyos ay lumapastangan sa pangalan niya. Pangalawa, ang Diyos mismo ang kumilos para itaas ang kaniyang pangalan. Unang punto, tingnan po muna natin. Sabi ng Panginoon sa verse 20, balikan natin ating binasa kanina, sa Ezekiel chapter 36. Sabi, ngunit nang sila'y dumating sa mga bansa, saan man sila dumating, kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila. Ang mga ito ang bayan ng Panginoon, ngunit kailangan nilang lumabas sa kanyang lupain. So ang tanong po rito ay, ano po kaya ang ibig sabihin ng nilapastangan ang pangalan ng Diyos? Dahil po ang pangalan ng Diyos para sa atin, yan ay hindi lang siya basta letra. Hindi lang siya basta tawag. Kundi ang pangalan ng Diyos ay kumakatawan sa kanyang karakter, yung kanyang kabanalan, kanyang katapatan, kanyang kaluwalhatian. Na kapag ang bayan ng Diyos ay namuhay sa kasalanan at gayon ang nangyari, dala-dala nila ang pangalan ng Diyos. Saan? Sa kahihiyan. Kaya masasabi nating nalapastangan ang pangalan ng Diyos. Yun bang hindi na po kailangang lapastanganin pa siya ng mga pagano o yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Makikita na po natin rito, ang mismong bayan ng Diyos, ang Israel, ang lumapastangan sa pangalan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mga nakita natin, nabasa natin sa kapitulong ito, sa Ezekiel 36, nakita natin na kanilang nalapastangan dahil na kanilang nalapastangan ang pangalan ng Diyos dahil sa kanilang gawaing hindi banal. Kanilang nalapastangan ng Diyos dahil sa kanilang mga idolong sinasamba. Na kanilang nalapastangan ang pangalan ng Diyos dahil sa kanilang pagkapit sa Diyos sa pangalan lang. Pero hindi sa pamumuhay. At ano po ang naging epekto nito sa bayan ng Diyos? Ang naging epekto nito, masakit man, pero yun ang totoo. Sabi ng talata, ang mga bansa ay tinignan ng Diyos at pinagtawanan. At dahil po sa kasalanan ng Israel, narinig ng Diyos ang mga sinasabi ng mga bansa na ito. Na para bang sinasabi nila, akala ko ba Diyos nila yan? Bakit sila pinalayas? Bakit sila bagsak? Bakit wala namang pinagkaiba? So ganyan nila atulan ang bayan ng Diyos ng mga bansa
At ito ang pinakamasakit, ang masakit sa lahat. Ang pangalan ng Diyos ay dapat banal, dapat iginagalang, at dapat itinatangi ay ginawa pong biro ng mga bansa. Tinuya ng mga bansa. Dahil sa pamumuhay ng bayan ng Diyos. Na yung mga binanggit natin kanina. At ngayon po, tanungin natin kung ito ba ay nangyayari rin sa panahon natin ngayon. Na nalalapastangan ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay. At ang sagot ay oo. Nagsisimba tayo tuwing Sunday o tuwing Linggo. Pero buong linggo naman, busy tayo sa chismis. Busy tayo sa pagrereklamo sa ating buhay. Busy tayo sa paninira sa kapwa. May Bible verse pa tayo sa ating profile. Pero sa comment section, puno tayo ng sarcasm. Puno tayo ng pagmamataas. At ng mga mapanlinlang na pagbagsak ng ibang tao. Puro tayo, my God is good. Our God is good sa ating mga newsfeed. Pero puro pagpapakita lang ng achievements o bagong gamit sa ating mga My Day. Actually, marami pa. Kaya sa mata ng mundo, hey, nasa ng antithesis? Kaya sa mata ng mundo ano ang sinasabi nila sa atin? Ano ang sinasabi nila patungkol sa iglesia, sa simbahan? Akala ko ba iba ang Kristiyano? Ganyan ang maririnig mo. Akala ko ba ganyan iba ang buhay ng isang Kristiyano? Naiiba sa takbo ng sanlibutan ito. Bakit pareho rin naman sa amin? Kung ganyan lang din pala ang bunga ng pananampalataya nyo, bakit pa ako lalapit sa Diyos nyo? Bakit ko pa nanaising makilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Hindi ba? Mga kapatid, wag po tayong magtaka kung ang pangalan ng Diyos ay pinagtatawanan sa labas. Kung tayo po mismo ang pinakadahilan nito sa loob. Ano ba yun? At hindi lang po ito tungkol sa mundo. Hindi lang po ito issue ng mga makasalanan na nasa labas o ng mga hindi pa nakakakilala kay Jesucristo na ating Panginoon. Ito po ay tungkol sa atin, sa loob ng iglesia. Sa atin ng mga nag-church tuwing linggo. Pero hindi kilala ang Diyos tuwing Lunes hanggang Sabado. Baka nga pagpipray, ngayong linggo ka na lang nagpray. Pag Lunes hanggang Sabado, hindi ka na nagpipray. Pag Lunes hanggang Sabado, hindi ka na nagbubuklat ng salita ng Diyos. Sa mga nananalangin, pero hindi marunong maghintay sa sagot ng Diyos. Sa mga nagtutuwid ng kapwa, pero siya mismo ayaw tumanggap ng pagtutuwid. Sa mga inaasahang maging ehemplo, sa mga inaasahan natin na dapat makitaan sa atin ng magandang halimbawa, lalo sa atin ng mga office bearer, na kayo dapat ang makitaan ng magandang halimbawa. Pero naging eksperto na tayo sa pagtago. Mga kapatid, hindi po ito biro. Dahil po ang pangalan ng Diyos,
ang bitbit natin. Ang pangalan ng Diyos, dala-dala natin. Kaya ang tanong sa atin, sagutin natin, anong uri po kaya ng patotoo mayroon tayo sa harapan ng Diyos? Sabi ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 47, upang ang iyong pangalan ay hindi kailanman malapastangan, kundi sa halip ay mabigyan ka namin ng karangalan at kapurihan. Mga kapatid, ito ang layunin ng bawat Kristiyano. Kahapon nga, sa aming catechism, binanggit yung tanong na ano ang pinaka-importanting layunin ng tao. Ang sagot, alam ng bata yan eh. Ang luwalhatiin siya. Luwalhatiin ang kanyang pangalan. Bigyan ng karangalan, ng kapurihan. Hindi mo lang siya basta inaawit. Hindi lang sa pamamagitan ng iyong paglilingkod o basta makadalo ka lang. Basta, yun, okay na. Nakadalo na ako first service. Second service, mamaya pipicturean mo, ipopost mo pa sa Facebook. Nakapag-church ka na. Kundi, tayo'y marapat mabuhay sa paraang pinararangalan ang pangalan ng Diyos. Nakikita yun sa iyong buhay. Hindi pakitang tao lang. Pero narito po ngayon ang mga tanong na kailangan nating harapin. Paano po natin mapaparangalan ang pangalan ng Diyos kung tayo mismo ang nagdadala ng kahihiyan sa kanyang pangalan? Bilang isang iglesia, tayo po ba ay salamin ng kabanalan ng Diyos? Kapag tinignan po tayo ng mga tao, tinignan nila, nakita nila yung ugali natin, yung relasyon natin sa isa't isa, yung mga desisyon na ginagawa natin, nakikita po ba nila ang Diyos na banal at tapat sa ating buhay? O baka naman nagpapakita lang tayo ng anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan lang natin ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng buhay na mayroon ka, na sinasabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 15 or verse 5. Pero hindi po natin ito sinasabi para lang tayo'y mapahiya. At sinasabi natin na hindi lang kayo, kahit kami, ako, walang exempted dito. Even ako, tayong lahat. Makita sana natin na sa mata ng Diyos, nakakahiya. At ito'y panawagan sa ating lahat. Pagtawag na atin sanang makilala ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Upang sa pamamagitan nito, makita rin natin ang malaking biyaya sa atin ng Diyos. Na ang Diyos na nilapastangan ng kanyang bayan ay siya ring Diyos na gumagawa ng paraan upang tayo'y malinis muli. Yun ang mabuting balita ron eh. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang tayo'y maging karapat-dapat sa Kanya. Kaya tumako tayo sa pangalawa, ang Diyos mismo ang kumilos para itaas ang Kanyang pangalan. Sa Ezekiel chapter 36, balikan natin muli. Sa talatang 22, verse 22, sabi ron, kaya sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo, o sambahayan ni Israel, na malapit na akong kumilos,
Hindi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Pakikita natin sa verse na ito, yung tapat at masakit na katotohanan. At ano yun? Wala po tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi tayo po yung lumapastangan sa kanyang pangalan. Tayo po ang naging dahilan ng kahihiyan ng kanyang pangalan. Tayo po ang nagdala ng maruming patotoo sa gitna ng mga bansa. Kahit pa sa loob ng iglesia, kahit sa trabaho mo, kahit sa eskwelahan, o kahit nasang lugar ka, dala-dala mo pangalan ng Diyos pero dala-dala mo ang kahihiyan. Nakakahiya. At gayon pa man, ang mabuting balita, siya pa rin po ang unang kumilos. Hindi siya gumawa dahil karapat-dapat ka. Hindi siya gumawa dahil magaling ka. Hindi siya gumawa dahil nagsisi ka kaagad ng kasalanan mo Kundi ang pinakadahilan dito, dahil ang Diyos ay tapat. Ang Diyos, tapat siya sa kanyang sarili. Tapat siya sa kanyang layunin. At higit sa lahat, tapat siya sa kanyang banal na pangalan. Ganyan siya katapat. Siya mismo ang kumilos para ibalik yung karangalang iyon. Sabi ng verse 25 ng Ezekiel chapter 36, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Verse 27, aking ilalagay ang aking espiritu. Siya lang. Yung sinabi doon na pagwiwisikan ko, He alone. Siya lang. At sabi, kayo, particular. Hindi para sa lahat. Pagwiwisikan ko kayo ng malinis na tubig. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo. Yan ang ginawa ng Diyos. Siya ang naglinis, hindi tayo. Siya ang nagbigay ng bagong puso na hindi natin kayang likain. Siya ang naglagay ng espiritu. Para ano? Para tayo ay makasunod sa kanyang mga utos. Para rin tayo ay makalapit sa pamamagitan ng pananalangin at upang tayo ay makapamuhay rin ng may kabanalan sa tulong at biyaya. Iyan ang banal na espiritu. Dito ang ang masasabi nating kahangahangang biyaya ng Diyos. Sa halip na gantihan tayo dahil sa paglapastangan natin sa kanyang pangalan, pinili po ng Diyos na tayo kanyang baguhin. Hindi po siya tumugon sa galit na may parusa kaagad, kundi pinamalas niya ang kanyang awa na may paglilinis. Na sa halip na wakasan o lupigin tayo, ginawa niya, binago niya tayo. Na sa halip na putulin niya ang relasyon, binalik niya tayo. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kapag po nakita natin ang panlalamig, nakita natin ang panghihina, nakita natin ang pagkakawatak-watak, at nakita natin ang kakulangan ng kabanalan, ang totoo po niyan, ang totoo niyan, madali tayong mawalan ng pag-asa.
Pero narito ang pag-asa natin, ang pag-asa ng iglesia. At ito'y hindi natin makikita sa kanino man. Even sa mga pamunuan, ito'y ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo, dahil ang Diyos mismo ang siyang gumagawa ng pagbuhay, hindi po tayo. Na kung sa tingin mo'y matigas na ang puso mo, kung nanlalamig ka na sa panalangin, kung puno ka na ng guilt sa mga panahong nagkunwari kang malapit sa Diyos, kahit alam mong malayo ka, may pag-asa pa rin. Hindi pa huli ang lahat. Hindi mo kailangang linisin ang sarili mo para lumapit, sapagkat ang Diyos mismo ang siyang naglilinis. Siya ang nagbibigay ng bagong puso. Siya ang naglalagay ng kanyang espiritu sa mga taong alam nilang wala silang maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. At kapag siya ang kumilos, listen, at kapag siya ang kumilos, yun yung sinatawag yun ang isang meaning do sa acronym ng TULIP yung I, di ba? Irresistible grace. At kapag siya ang kumilos, ang dating pusong bato, gagawin niya, palalambutin niya. Ang dating malamig ay muling pinapalagablab. At ang dating mapagkunwari ay ginagawa niyang totoo. Para sa ganon, gayon ay mabigyan natin ng karangalan, tunay na karangalan ng paggalang, ng pagpupuri ang pangalan ng Diyos. At ang tanong na, paano po kaya naging posible ang lahat ng iyon? Ang sagot, dahil kay Jesucristo. Yes, masakit yung mga nabanggit natin kanina. Pero narito naman yung mabuting balita na inihahatid sa atin. Dahil yan kay Jesucristo. And listen, siya lamang po ang anak ng Diyos na lubos na nagparangal, nagbigay paggalang, nagbigay karangalan sa pangalan ng kanyang Ama. Siya lang ang namuhay sa ganap na pagsunod. Hindi kailanman siya lumapastangan sa pangalan ng Diyos. Hindi siya nagkulang, hindi siya nagkamali, wala siyang bahid ng kasalanan. At sa halip na siya'y parangalan, siya'y igalang, siya ay purihin. Siya pa ang dinala sa kahihiyan. Diba? Ipako siya doon sa krus. Nung siya ibayubay doon sa krus. Yung kahihiyan mo sanang matatanggap, sinalo niya eh. Sabi niya sa John 17 verse 6, tamatibay na ebidensya. Sabi niya ron, ipinahayag ko ang iyong pangalan. Sabi niya sa verse 4, niluwalhati kita sa lupa. At masasabi natin rito na sa bawat bahagi o bawat yugto ng kanyang buhay, dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo ang pangalan ng Diyos sa kabanalan. Iginalang niya ang kanyang pangalan ng Diyos. At sa krus ng Kalbaryo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang tanging hindi kailanman na mapastangan.
Anong ginawa sa kanya? Ipinahiya siya. Ipinako. At itinuring na kaaway. And listen. Anong purpose? Bakit yung ginawa ng Panginoon? Anong purpose? Bakit nangyari yun? Sagot, upang tayong dating mga lumapastangan ay maibalik ng Diyos. At hindi lang tayo basta mapatawad sa ating mga kasalanan dahil sa kanyang natigis na dugo doon sa krus ng Kalbaryo, kundi binigyan niya tayo ng karapatan na tumawag sa Kanya bilang ating Ama at tayo itinuring na mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang panalangin, sambahin nawa ang pangalan ng Diyos. Hindi lamang po ito panimulang linya o basta mo na lamang babanggitin sa iyong panalangin. Ama namin, nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ito pala ay isang pagtawag sa pagbabago ng bagong buhay. Pagbabago ng buong buhay natin. Na tayo mamumuhay ng may kabanalan. At ang ibig din palang sabihin ng salitang iyan, sambahin nawa ang iyong pangalan, yan ay pagtawag din sa atin na sabihin natin sa ating Panginoon na Ama, linisin mo po kami. Baguhin mo po kami. At gamitin mo po ang aming buhay para itaas ang pangalan mo. Hindi sa pamamagitan ng sarili nating lakas, kundi dapat makita rin natin ang malaking biyaya ni Kristo. Yung kanyang ginawa para sa atin. Malaking biyaya ni Jesus para sa kanyang mga anak, para sa atin na kanyang mga hinirang. Amen. Ay madalangin sa Diyos. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Kita namin ang kahalagahan ng iyong pangalan, O Diyos. Nakita rin namin ang aming mga kasalanan. Kami ay nakalapastangan sa iyong banal na pangalan. Tunay na ito'y kahiya-hiya sa iyong harapan. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo, O Diyos. Ngunit, lubos ang aming pagpapasalamat dahil ikaw mismo ang kumilos. Ikaw mismo ang gumawa na iyong isinugo ang iyong kaisa-isang anak na nakatanaw ang mga salitang ito sa darating na Mesiyas, ang aming Panginoong Jesucristo. Siya na nagbigay karangalan sa iyong pangalan. Hindi kailanman napapastangan sa iyong pangalan. Ngunit siya ang lahat ng sumalo ng kaparusahan na dapat sana'y sa amin. Dapat sana kami ang makaranas noon.
Ngunit imbis na gayon ang mangyari, ay pinagkalooban mo kami ng kapatawaran. Sa lahat ng ito, na pawang paglapastangan namin sa iyong pangalan. O Diyos, nawa, maingatan po ito sa aming mga puso. At tulungan mo kami na wag masikap namin na hindi malapastangan, malagay sa kahihiyan ang iyong pangalan sa bawat araw. Sa iglesia, sa aming mga tahanan, sa aming opisina o sa lugar kung saan kami naghahanap buhay, maging sa eskwelahan, saan man kami magtungo, maging mabuting patotoo kami para sa iyo, para sa iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.